Mukhang minamalas talaga ang mga Duterte supporter, mga tol. Hindi umaayon sa kanila yung pagkakataon sa mga nakalipas po na araw, linggo at buwan. Bakit? Sa pag-uusapan po natin ito na balita kanina, ang Korte Suprema binasura po yung petisyon nila para po ipabasura yung impeachment laban po kay Sara Duterte. Ito nga po sabi po dito, hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang pinagsamang mga petisyon na kumukwestiyon sa mga naging hakbang ng mababang kapulungan at ng Committee on Justice kaugnay ng mga naging aksyon sa mga reklamong impeachment laban kay pangalawang Pangulo Sara Z. Duterte. Nagpasya ang Korte Suprema na wala nang dapat resolbahin sa mga isyong inilahad sa mga petisyon dahil nawalan na ang mga ito ng saysay or moot matapos aprubahan ng mababang kapulungan at ipadala sa Senado ang Articles of Impeachment. Sa resolusyon nito, hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang magkahiwalay na petisyong inihain ni Atty. Israelito P. Torion at ng iba pa, gayon din ang petisyon ni Pangalawang Pangulong Sara Duterte. Iginiit ng mga nagpetisyon na lumampas sa kapangyarihang itinakda ng konstitusyon ang House Committee on Justice nang mangalap ito ng ebidensya at mag-atas sa mga testigo na humarap sa paunang pagtalakay sa mga reklamong impeachment. Kinwestiyon din nila ang naging pasya ng komite na sapat sa anyo, nilalaman at mga batayan ang mga reklamong impeachment. O para mas pamilyar tayo, sufficient in form, sufficient in substance, at saka sufficiency in the grounds. Ipinaliwanag ng Korte Suprema na sa sandaling maipadala ng mababang kapulungan sa Senado ang Articles of Impeachment, nagtatapos na ang papel nito sa proseso ng impeachment at formal lang nagsisimula ang kasong impeachment. Dahil dito, naisakatuparan na ang mga hakbang na naispigilan ng mga nagpetisyon. Dagdag pa ng Korte Suprema, umusad na ang proseso ng impeachment sa Senado na umuupo na bilang impeachment court at sinimulan na ang mga pagdinig sa kaso. Anumang magiging pasya hinggil sa bisa ng mga hakbang na ginawa ng mababang kapulungan at ng Committee on Justice nito ay wala nang magiging epekto sa usapin. Bagamat kinilala ng Korte Suprema na maaari itong magpasya sa mga usaping nawalan na ng saysay sa mga natatanging pagkakataon, sinabi nitong wala sa mga kinikilalang eksepsyon ang umiiral sa kasong ito. Goodbye. Di ba? Tuloy-tuloy na talaga yung impeachment laban kay Sara Duterte, hindi na mapipigil pa. At ito pa nga, parang biglang sinampal yung bagong abogada kanina. Kasi kung matatandaan po ninyo, bago po magtapos yung impeachment trial kanina, yung abogada nagkaroon po ng parang manifestation. Tapos, sinasabi niya doon, hindi daw sila susunod o hindi sila mag-stipulate doon sa mga bagay-bagay kasi naka-pending daw po sa Korte Suprema yung petisyon. Eto na ngayon, paano na nila ngayon idadahilan yan? Mismong Korte Suprema na nagsabi na binabasura na po nito yung kanilang petisyon. Ito balikan natin yung pangyayari kanina mga tol. Dito banda yun Nagsalita yung abogada. Ito. Saka parang ang gaspang ng ugali ng bagong abogada na to. Kung makapagsalita, akala mo kayang-kayanan niya yung mga tao dyan sa loob. Ito. Pakinggan natin siya muli. This won't be oral arguments. The court chair just wanted to hear from the counsel for respondents. So really, this will not be oral arguments between the parties. Yes, what is the position of the counsel for respondent insofar as Ito Antimano, parang sinampal dito certain records of etong depensa ngayon kasi ginigiit pa lamang nila kanina diyan sa binasa niyang manifestation. Parang gusto nilang magkaroon ng oral arguments hindi nga pumayag ang presiding officer. Ginigiit nila, pinoposisyon nila na nasa Korte Suprema pa raw, biglang naglabas ng desisyon ang Korte Suprema. Paano 'yon? Hindi na nila pwede ikatwiran ngayon 'yon. the House
Tuloy na nga Good, natin go. dito. First Yeah. point, Your Honor, judicial notice cannot be taken of disputed matters. In Juan Ayan. versus Juan, the Supreme Okay, yung judicial notice daw ay hindi pwedeng i-take sa disputed matters. Ibig sabihin yung pinagtatalunan pa. Ang kinakatwiran nila, nasa Korte Suprema pa daw. Wala na ngayon. Binasura na ng Korte Suprema. Nauna kasi ito Siguro pagkasabi niya, maya-maya lumabas yung desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, parang sinasampal tuloy sa ano kaya naman namang diskarte gagawin nila sa susunod? Ano? Court defined judicial notice in this wise. Judicial notice is the cognizance of certain facts that judges may properly take and act on without proof because these facts are already known to them. Put differently, it is the assumption of a court of a fact without need of further traditional evidentiary support. The principle is based on convenience and expediency in securing and introducing evidence. Anyway, hindi ko na ipaparinig sa inyo. Basta ang pinakapunto lang nila dyan, hindi sila umaayon kasi nasa Korte Suprema para wang usapin. Paano ngayon yan? Naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema at sinasabing wala na kayong remedyo sapagkat mooted na yung issue. Nasa impeachment court na, nililitis na, at hindi na pwede pang pakialamanan yan ng korte. Sabi nga sa huli, di ba? Bagamat kinikilala ng Korte Suprema na maaari itong magpasya sa mga usaping nawalan na ng saysay, sa mga natatanging pagkakataon, sinabi nitong wala sa mga kinikilalang eksepsyon ang umiiral sa kasong ito. Linaw po nun. Puntahan natin ngayon yung live reaction kanina ni Yusek Claire at ito po yung panoorin, pakinggan at reaksyonan din po natin. Ito pero kanina pa po ito kasi, mga alas 4 natin to nakita. Pero of course, ngayon na lang natin i-take a pen. So, alam naman natin mga ka-clear, di ba, ang laging takbuhan, of course, ng ni VP Sara at ng kanyang mga lawyers, at kahit hindi niya lawyer, yung mga sumusuporta sa kanya, katulad ni Atty. Torion, ay sa Supreme Court ang takbuhan. At nung una nga ay nagkaroon ng pagkakataon na ma-dismiss yung kaso agad, no? Pinahinto natapos agad yung una, yung first impeachment. So sa pangalawang pagkakataon, talagang hindi na pinalagpas ng House of Representatives kung ano yung hinihinging due process. Kasi yun naman yung naging issue ni VP Sara ng kampo niya na biglang minadali. Di ba? Biglang minadali yung pagsumiti ng articles of impeachment, pinapirma daw, hindi naman daw nabasa, may mga gano'n, hindi daw na-verify, yan. So, naging issue yan, at yun ay nagkaroon nga ng Supreme Court decision, yung una, sa first impeachment, na kailangan ng due process, maraming mga guidelines, no, na binigay ang Supreme Court. At sa pangalawang pagkakataon, ay ito naman ay sinunod ng House of Representatives. Pero, Committee on Justice. Pero, syempre, meron pa rin reklamo. Diba? May reklamo pa rin ang kampo ni VP Sara at sinasabing may fishing expedition. So, share natin. Ayan. Dito mga clear. Ayan. VP Sara files petition at SC to stop impeachment moves against her. This was February 19, 2025. Hindi pa pala to. Sorry hindi pala. Pangalawa na tayo. Sige lang It's 2019. Hindi ito. Ito yung sa una no? Ito yung sa una. Wait. Well, anyway. Okay. Nasaan na ba yung una niyang pinail? 2025. Dapat 2026 na. Ito ba yun? Tingnan po Ito. Mas bago. Tama ba? Wait lang. 2026 July, iba, July 7. Okay, teka lang po Pero, ano ba nila pinail? Nga, tama. July 7 nga. Wait lang. Sa July, ayan, dito tayo. Tingnan natin. Ayan, VP Duterte's camp as Supreme Court anew to stop impeachment trial. Okay?
Okay, basahin natin. Ay, sorry. Yan. Okay, so, dito, petitioners thus respectfully submit that the temporary restraining order, status quo ante order, or other appropriate interim relief is warranted to ensure that the impeachment trial proceeds, if at all, only under a presiding officer whose authority, ito rin pala, to preside is not under the serious. Meron pa pala to. So, ito most probably, teka lang tingnan natin kasi parang hindi ito ang na-take up doon. Okay? Punta na lang natin dito. Sige. Punta na lang. Yung na-take up is yung isinumite ni na Attorney Israelito Torion na petisyon, no? Siyempre kasama yung kay Sara Duterte. May pahabol yata itong sa huli yung pinakita ni Yussi Claire. Pero malinaw na ang layunin nila pigilan yung impeachment at hindi sila nagtagumpay sapagkat yung Korte Suprema ay hindi umayon sa kanilang kahilingan, no? Sinasabi ng Korte Suprema na the moment na nai-transmit yung articles of impeachment sa Senate of the Philippines at nabuo ang impeachment court at ngayon nga dinidinig na, mooted na, no? Hindi na pwede pang pakialamanan pa. Sige, tuloy po tayo sa pakikinig kay Yussi Claire. Na anumang magiging pasyon nito hinggil sa mga naging hakbang ng Kamara at ng House Committee on Justice ay hindi na makaka-apekto sa PIN. Kabilang nga sa mga ibinidurang petisyon ang inihain ni Attorney Israel Torion at iba pa, gayon din ang iwalay na petisyon ni Vice President Duterte. Iginit ng mga petitioner na lumampas umano sa kapangyarihang ipinagkaloob ng konstitusyon ang House Committee on Justice ng mga lapito ng ebidensya at magpatawag ng mga testigo sa paunang pagtalakay sa mga reklamong impeachment. Question din nila ang naging pasya ng komite na sufficient in form, substance at grounds ang mga nasabing reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang... Okay mga clear, so para mas maliwanag wait. Ma'am, continue nyo po para maintindihan ng tao na hindi hindi maganda maging leader ang mga Duterte. Ma'am, continue nyo po para maintindihan ng tao na hindi maganda maging leader ang mga Duterte. Okay, Jerry. Tama ba? Jerry Ma Libiran. Yan. Thank you. Okay, may papakita ko So, para mas alam niyo yung context. Okay. Dito, August 5. Sorry. August 5 na dismiss. Okay, dito tayo Ano yung dalawang petition na sinampa? Una, di ba natatandaan nyo mga ka-clear? Nagsampa una, sa aking pagkakaalam, correct me if I'm wrong, ang nauna nag-file ay si Torion. Kaya lang sabi na, teka lang, mandidismiss yan. Di ba, nag-usapan ng mga ibang mga nagko-content na, teka lang, mandidismiss yan kasi wala namang personal interest. Hindi siya yung party, di ba, na maapektuhan. Di ba? Oo, hindi siya yung party in interest. Ito si Torion, di ba? So, after that, nag-file si VP Sara, tapos, pinagsama na yan. Di ba? Yun yung pagkaka-recall ko Okay, dismiss for petition. Kita nyo ba? Basa ba? Okay. Lakihan ko ng konti mga kaklira. Mas maganda magbasa ng sabay-sabay time. Dismiss for petition filed by Vice President Sara Duterte and Duterte allied lawyers. Israelito Torion, hindi niya to lawyer. Kaya, nung nag-file ito, wala ang personality siya to represent the Vice President. Diba? So, the latter petition had argued that the House Committee on Justice exceeded its constitutional authority by gathering evidence and compelling witnesses to appear. So, ito yung sabi nila na para fishing expedition. Diba? Ito yung lagi nila sinasabi. Kahit ngayon, si Attorney Powa, yan pa rin yung sinasabi na fishing expedition nangyari sa House, sa Committee on Justice, pati ngayon. Diba? Patungkol doon sa BIR records, bank accounts, yan. Okay, they had questioned the House Committee on Justice finding that the impeachment complaints were sufficient in form, substance, and grounds. So, dapat daw madismiss ito kasi hindi naman totoong merong sufficiency in form, substance, and grounds. Okay? So, yun lang mga klira. So far, ngayon, ito. Try natin. Okay?
The Supreme Court has dismissed consolidated petitions questioning consolidated kasi pinagsama mga klira yung petition ito yon sa petition ni VP Sara questioning the proceedings before the House of Representatives and its Committee on Justice on the impeachment complaint. Nagulo ng mga aso ko eh. Tandaan nyo mga clear, ang pinag-uusapan dito yung proceedings sa House. So hindi pa dito pinag-usapan yung pagiging presiding officer Yes. ni Senator. Sa desisyon ng Korte Suprema kanina, malinaw naman doon sa binasa natin, hindi pa yung tungkol kay presiding officer, Senator Judge Chis Escudero. No? Nililinaw natin ulit, katulad ng pinapaliwanag ni Jose Claire, ito ay may kaugnayan sa mga nakaraang petisyon na pinagsama-sama at kung may question doon sa naging proseso ng pagdinig ng Committee on Justice, kaugnay ng determinasyon ng sufficiency in substance, sufficiency in form, sufficiency in substance, and thereafter, yung sufficiency in grounds. O sige, tuloy po tayo sa pakikinig. Dito po kay Yussi Claire. Pasensya na kayo ha, nandito kasi yung mga aso ko sa kwarto ngayon eh. 4 sila nandito, yung isa nasa kwarto ng anak ko, si In. Chis Escudero. Luna, Okay. pakita ka rin. Ito lang yung 2 petition na final nila. Patungkol sa ginagawa, Si Luna. sa Committee on Justice. So the court ruled that the issues raised in the petitions had been moot or no longer required resolution because the House had already approved and transmitted the articles of impeachment to the Senate. So parang wala na akong magagawa tapos na hearing sa House. Diba? So hindi namin mapapahinto itong issue nyo na dinala sa Supreme Court, hindi natin mababalik. Diba? Hindi natin maibabalik. Nawala audio. Okay, so meron moot and tayo academic. Pero isip ako, teka lang, di ba nung first impeachment, nandun na rin sa Senate? Yung first impeachment, di ba? Pero hindi yun na-moot. Pero alam mo, tingin ko lang, for me, parang blessing na rin yung naunang pag-dismiss sa impeachment, sa first impeachment. Kasi doon pa lang sa House, mas nakita na ng tao, mas nabuksan na ng tao, mas nabuksan yung isip ng tao, yung tungkol sa issue ng bank accounts, bank records, although hindi pa nakikita, no? Pero nabigyan tayo ng konting Idea. facts, no? Idea, data ng AMLAC. Saka ng Ano ba yon? Yun yung covered at saka suspicious transactions amounting to more or less 6.7 billion pesos. Yung inflow nasa 4 billion, yung outflow nasa 2 plus billion pesos, ano? Kaya ang estimate may natitira pang more or less 2 billion pesos sa laman po ng bangko. At yun po yung talagang excited ako. Actually, dito sa confidential funds po na ito, di na ako excited dito eh. No? Alam naman natin na yan ay talagang sa paniniwala ko ginasta sa maling kaparaanan eh. Mas interested ako sa totoo lang yung sinasabing tagong yaman itong si Sara Duterte kung saan isa sa mga magiging ebidensya ay yung pagpapakita nga po ng mga bank at tax records niya. Tingin ko ultimately yan ang magbubukas sa isipan ng maraming mga Pilipino. Kahit siguro mga DDS, basta mapakinggan lamang nila, makita nila, uy, totoo pala yung bangko ay naglalaman ng ganong kalaking halaga. O, tingin ko, may mga DDS nang magigising dyan pagka nakita yun ng publiko, kung totoo yun. No? Kung totoo yun. Kasi kung paglabas naman ng bank at tax records, wala naman palang ganon, paano pa natin makukumbinse ang mga DDS na imulat ang kanilang mga mata? Pero malamang sa malamang totoo kasi imposible naman mga tol na magkaroon ng inflow at outflow ng ganong kalaking halaga ng pera sa bangko ng mga Duterte, particular sa mag-asawang ito, si Sara at si Mans Carpio, kung yung yaman po nila ay ganun lamang sa ipinapakita ng kanilang SALN. Yung SALN wala pa nga yatang 100 milyong piso.
Samantala yung nagpasok at naglabas na pera sa mga bangko nila, bilyon-bilyon po ang pinag-uusapan. ng COA, 'di ba? Patungkol doon sa mga pare-parehong pirma. 'Yon. So, 'di ba? Magandang ano 'yan, eh. Maganda na rin naging nangyari na 'yon. Okay? So, ayan. Ito, last March pala sila nag-file. March 25, 2026. Trion and other Duterte allied lawyers had asked the High Court to issue temporary restraining order to block the House's impeachment proceedings against the Vice President. So, siya na una. Duterte in her petition argued that the complaints against her were invalid due to alleged violation of the one-year bar rule. So, wala na ito pag-usapan. And that the referral of the complaints was invalid since it was only done by the Rules Committee and not the House as a collective body. Yan. So, anyway, lahat ng ito ay hindi, nabasura na, nalibing na. Okay? Pero, minsan, iisipin natin mga ka-clear, di ba? Matagal mo nang gusto na mag-present ng evidence, ito si VP Sara, sa proper forum. Di ba? So, nakapagsampa na siya, nakapagbigay na siya ng appeal sa COA, pero na-dismiss ito. At yun nga, ang sabi kanina din ng witness from the COA na yung pag-dismiss, no? Yun na notice of disallowance, lalo na na-dismiss yung appeal, kailangan ibalik mo na yung pera. Di mo na kailangan hintayin ang decision ng Supreme Court. Kasi ang decision na ng Supreme Court dyan, kung may abuse of authority or discretion. Diba? Pero yung pagsole mo ng pera, kailangan na siyang gawin. Yun yung nilinaw ni Presiding Officer Chis Escudero eh. Kasi parang gustong palabasin nitong si Amy Marcos sa kanyang pagtatanong na hindi pa daw po final yung desisyon kasi nasa Korte Suprema pa. Pero ang pinupunto nga ng testigo na si Attorney Wamil ay kinaklarify niya na ibang usapin yung nasa Korte Suprema sapagkat yun ay tumutukoy lamang kung mayroong pang-aabuso, yung grave abuse of discretion, no, sa part ng COA na maaaring mag-amount to lack of jurisdiction, ika nga. Pero pagdating po doon sa disallowed na amount na nagkakahalaga po ng mahigit sa 70 million pesos, accordingly, dapat daw po iyong ibalik. No? Executory na raw po yon. Pero hanggang ngayon, hindi po binabalik ng OBP. Siguro, umaasa pa rin sila na baka magkaroon ng pagbabago pagdating po sa impeachment, pagdating po sa korte, magdesisyon ng Korte Suprema. At baka isipin nung iniisip ng kampo ni Sara Duterte, babalik ta rin ngayon ng Korte Suprema yung disallowance na ginawa ng Commission on Audit. Pero mukhang hindi po pakikialamanan yun ng Korte Suprema dahil unang-una, ang pinupunto nga po ni Attorney Wamil, ang usaping facts hindi po tinatalakay ng Korte. Yan po ay tinatalakay sa mga lower courts or sa iba pang mga proper tribunal, which in this case, yung COA. No? Hindi na kasi makikita yun ng korte. Kaya ang titingnan na lamang ng korte, kung meron bang pang-aabuso na nagawa, ang COA para ma-invalidate yung kanilang naging desisyon. Ngayon, sa ibang punto mga tol, may mga kumalat na rumors prior to day 13 nitong impeachment ni Sara, di ba? Tungkol nga po iyon sa di umano yung pagkaka-aresto kay Bato de la Rosa. Maisingit na natin ito. Ngunit, sabi nga ni Yusek Claire, yun daw ay panggugulo lamang sa impeachment at marami rin nagsasabi na para lamang daw i-divert ang atensyon ng publiko away from impeachment trial. Sa puntong ito, pakinggan po natin yung naging interview kay Ronald Llamas. Kaugnay po ng rumors na yan sa pagkaka-aresto di umano kay Bato de la Rosa. Anyway, kasama na naman natin sa studio, walang iba kundi ang ating guest na si
Ronaldo Llamas, ang ating talaga namang resident ano na natin dito. Strategy sa article of impeachment na ito na prosecution Article 1. ay mas yung mga documentary evidence, di ba? Mas nag-emphasize sila sa mga COA reports, no, sa mga financial reports, tax reports, no. Doon sila nag-emphasize. Dahil sineset nila yung template muka doon sa mas explosive na smoking gun, no, para patunayan na based dito sa mga datos na ito ay merong nangyaring mga anomalya. At papunta na sila ron. Kaya nga, lumalabas na yung mga testigo ng COA. Sinimulan nila dun sa dating head ng IGPO, ng COA, tungkol sa Intelligence Fund. At ngayon, si Wamil. Tapos ngayon, pupunta na sila dun sa present. At maganda rin yung tanungan ng mga, o manifestation ng mga senador. Medyo pumupunta sila dun sa meat nung yung pagkakaintindi ng ebidensya. mga confidential agent, talaga yung mga aliases na ginamit doon sa acknowledgement receipt, yung mga lumutang na pangalan sila, Mary Grace Piatos, di ba? Puro kasi puro AR puro acknowledgement receipt. Ito yung nagtagal, dito yung nagtagal yung huli. Yung authentication yan, yung pag-admissibility ba as evidence, doon tumatagal. At yun din yung strategy naman ng defense. Hindi ko naman sinasabi na strategy nila na ma-bore to death ang mga nanonood. Pero posible. Posible. Dahil kung lalabas siya. Totoo yun, ano? Talaga nakaka-boring ngayon yung impeachment, mga tol. Masyadong technical kasi. Siyempre, usaping mga dokumento, usaping mga rules. Hindi katulad nung nakaraan na unang bugso. Naririnig natin yung boses ni Sara Duterte, yung pag-iimbestiga ng NBI, pagtestigo ng iba't ibang NBI personnel. O ngayon, COA, mga dokumento, nakaka-boring talaga panoorin. Pero kung tututukan mo, makikita mo talaga na merong irregular sa ginawa ng OBP. Sabi nga nila, irregular, unnecessary, unconscionable, and finally, sa konklusyon po nitong si Attorney Lorna Capunan, scam ang tawag niya po doon. Yung mga compelling evidence na yan, mas mabuti na yung court of public opinion ay walang judgment laban sa Vice President. Kaya hindi ako magugulat kung kasama sa strategy nila yan. No, sinasabi nga nung iba, pati itong chismis sa pagkahuli ni Bato ay bahagi ng... Doon na ako pupunta, diba? dahil importante. Kasi parang sinasabi nila, yung lumutang kagabi, ito ay, para naman medyo gumanda ang diskusyon natin dito. Kaya doon lumutang yun, parang diversionary tactic dahil sa nangyayari ngayon, para hindi na yung mga tao hindi nila malaman in totoo nangyayari dyan sa mga, let's say, disbursements, so yung mga questionable na mga accountability, di ba? Kaya itong Bato de la Rosa, na lahat naman ay nasundan sa social media na naaresto raw kagabi. Pero hindi totoo, di ba? Hindi totoo. Pero ang pinanggaling, kaya siguro ganun yung suspect. Ang mahirap kasi dyan, sinakyan nila Richard A. Darian eh. Sinakyan din itong si Ronald Llamas, nauubo ako. No? Si Richard A. Darian nga, paniniwala niya, na-aresto talaga eh. Pero sabi naman ni Atty. Jesus Parsis, finally, malalaman natin yan bukas. Kasi kung sakaling na-aresto talaga at nilipad si Bato de la Rosa papuntang Hague, Netherlands, bukas darating yon. At pagdating doon, sigurado ko kumpirmahin yon ng International Criminal Court. Kaya hanggang bukas, tingnan natin kung may katotohanan yung sinasabi nila Richard A. Darian, pero mas marami nang naniniwala ngayon na yan po ay hindi totoo at diversionary tactics para iligaw ang atensyon ng publiko mula sa impeachment ni Sara Duterte. Saka siguro for consumption po yun ng mga DDS na kapag ang balita laman ay si Bato de la Rosa, hindi sila mag-i-intend pang alamin kung ano yung nangyayari sa impeachment ni Sara, bagkus kukuha ito ng traction para ang pag-usapan si Bato de la Rosa at makakuha pa ng simpatiya. No? Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Ng mga tao na bahagi ito ng isang taktika ay dahil yung original na naglabas, yung abogado mismo ni Bato. Nag-float yung kanilang social media. Ano, di ba? Attorney Bondok. Tapos sinikundahan ni Harry Roque na malino naman magkakampi. Tapos doon nagsimula yung pagkalat. Ganun pala yun. Ano? Doon pala nagsimula yung pagkalat. And eventually, dinilit naman ni Jimmy Bondok yung post niya. Pero may ugong. No? Ewan ko kung totoo. Nagtatanong si Mike Cervera, nakita ko sa page niya.
Parang patungkol yata sa buhay ni Rodrigo Duterte. No? Pero tingin ko di rin naman totoo 'yon. Ngunit what if, no? What if patay na si Rodrigo Duterte? Pero hindi rin kasi antimano kung mangyayari, ibabalik tayo ng ICC mga tol, di ba? Saka masamang tao, sabi nga, matagal mamatay. Anyway, sobrang katinanlalamunan ko mga tol. At hanggang dito lang talaga yung kaya ng channel natin ngayon. Maraming salamat sa inyo, pero nakakatuwa kasi ang laki ng hinina talaga ng live stream po natin. Pero lumalakas yung replay natin. Mukhang mas gusto nyong manood sa replay, kaya salamat sa mga nanonood po ng replay natin sa Tap on Rewind. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.